I studied what's happening in the Bilibid. Sinasabi ko talaga na lahat ng aspect ng buhay dyan sa loob ng Bilibid ay talagang punong-puno ng anomalya. And ang Bucor is the dirtiest government agency ever. Wow. Okay, on that note, we are going to take a 1-minute break. You are listening to or watching INKA, and our special guest tonight is Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pasensya na, medyo nagkamali ako dun. Secretary, yung sa... I wanted to first ask you, how did the President offer you the position of Justice Secretary? I know that you were classmates in law school. Was this before the election itself? Was it after the election? Ano ba nangyari? Well, during the campaign, laging nagbibiro yan. Hindi ko alam kung biro. Na pag nandun ako sa kampanya niya, kasama-sama kami throughout the Philippines, nililibot namin yan. Ito si Vita Aguirre, yan. Baliktore namin yan. And baka siyang maging DOJ Secretary. So, during the time na kinakailangan namin pumunta dun sa Davao, kasi hindi ba talagang lahat ng all ways goes to Davao at that time. Okay, all roads lead to Davao. So, nandun ako nung May 18, tanda ko pa. At mayroon kaming, binigyan kami ng audience ni Presidente. 7 kami, including yan si General Esperon, si Laurel, na supposed to be, Peter Laurel, supposed to be an Education Secretary. Yeah. Sinabi niya nagkwento-kwento noon na kung dapatan niya si Secretary Yasay ang nagkwento na dapatan niya na tulungan natin yung mga naloko nito sa mga ang tawag dito sa yung mga naloko nito mga educational fund. So sabi ni Presidente, dapat kuwang ka riyan, dapat magagaling ang mga lawyers na kukunin mo dyan sapagkat marami kang hahabulin. So sabi dyan sa Department of Justice, dapat marami dyan mga lawyers. Hindi ba Secretary Vitt? Ganun lang ang sabi sa. So ganun lang. So what I did, tumindig ako. Sabi ko, lumapit ako kay Presidente, magkatabi lang naman. I thank him and shook his hand. Sabi ko, salamat po, Mr. President. And that was it? That was it. So, ganun lang ka-simple. Did he give you marching orders, sir? Yes, sabi niyang ganyan, use all the resources of your office na to rid the country of corruption, illegal drugs, and of course, yung criminality. Tatlong yan ang talagang binigay niya sa akin. So,
even at that very moment, after our meeting, sinabi niyang ganyan na baka ikaw din ang mag-ayos sa itong mga problema natin sa PCSO. Na kasi napag-alaman namin nun, even before that day, na dito sa mga small town lotteries, mga 10-15% lamang na nakokolekte dito ang pumupunta sa PCSO. At yung 85%, 90% binubulso na ng mga operators. So as early as May 18, you're already thinking of the PCSO, STL, Opo, pag-aaralan yan. kasi sinabi niya yan sa akin eh. So you take charge of that. As a matter of fact, itong STL ay na una po namin yan, ay reported sa cabinet kung ano ang gagawin natin procedure dyan, and hopefully we'll be able to triple, even quadruple the income of the PCSO. Kasi yung gustong-gusto ni Presidente ay matulungan talaga, gamitin niya yung pondong yan para sa health services. Sir, as Secretary, you sit in a Judicial and Bar Council, which goes through the appointments of all the judges in the judiciary. May marching orders ba si Presidente pagdating sa JBC? Diyan wala siyang sinabi. In other words, talagang sa discretion na lang namin kung sino ang aming parang i-recommend sa kanya. Kasi siya naman ang mag-a-appoint niyan eh. So, I've attended several meetings ng JBC. As a matter of fact, twice of these meetings, nagkasama kami ni Senator De Lima, she being the chairman of the Committee on Justice. Ako naman ay ex-officio member being the DOJ Secretary. So, kamusta naman yung dalawang meeting na yun? Well, very civil pa kami nun. So now it's I guess it's Senator Gordon sitting in for the Senate, no? That's right, pero hindi pa kami kakasama ni Senator Gordon. So, yung first time niya siguro baka magkasama na kami. Sir, before I leave this topic, wala kayong napag-usapan ni Presidente. There's going to be a Supreme Court vacancy in a couple of months. Wala siya, I mean, not specific names, but baka meron man siyang nabanggit na this is the kind of person that we want in the Supreme Court. Wala namang ganon. Wala namang ganon. So, talagang sinabi naman niyo sa amin, sa aming mga secretaries that once I appoint you, I leave kung anong gagawin mo dun sa hindi kita pakikialaman. Ganun naman nangyayari. Talagang hindi siya nakikialam. As a matter of fact, etong si Senator De Lima nga ay nagsasabi na what I'm doing ay gawa ng yun ang utos sa akin ni Presidente. Sa totoo lang, except when we were in Vietnam, napag-usapan namin itong mga anomaly sa New Bilibid. Kailanman ay hindi ako kinausap ni Presidente dito. As a matter of fact, matagal ko nang ginagawa itong gagawin ko sa New Bilibid, hindi ko siya kinausap dyan. Hindi niya ako kinausap dyan. So the only time you talked about this was in Vietnam kasi kasama ka dun sa... Nagkasama lang kami, nagkatabi lang kami sa aeroplano eh. So, yun, tinanong niya sa akin, Vit, saan mo na ba, yung sinasabi mong 300 million na hindi in-account ng mga nag-raid noong December 15, 2014. Actually, sabi ko, Mr. President, that was, I found that in one of the copies that of the letters given to you. Sa dami siguro ng trabaho, hindi na niya maalala. Pero yung one of the witnesses, yung Arile, sumulat sa kanya yun eh. And I was given a copy lately lang eh. Kaya hindi lang niya naala. So mabuti lang at dala ko nun. So pinakita ko dito po sa paragraph na ito. So nabasa niya. That's the only time that we talk about this. Pero hindi niya ako pinakikialman kahit anong tungkol dito sa Bilibid prison na ito. At kaya hindi tama yung sinasabi ni Senator De Lima na we are just persecuting him. No. Ang sinabi ko sa kanya during the budget hearing, Senator De Lima, wala pong katotohanan niyang akusasyon ninyo na pinipersecute ko kayo. Ginagawa ko lamang po ang aking katungkulan or duty as Secretary of Justice. Yung
tungkol po dun sa sex video, no? Si Presidente actually ilang beses niya nabanggit no? Yes. Kaya siguro dun pumasok sa isip ni Senator De Lima, for instance, na baka talagang pinipersecute. Kasi in the end, hindi naman pinakita yung sex video dun sa hearing. Unang-una, I've never said that we should show the sex video. Alam naman natin na yung whatever proposal na yan ay nanggaling dun sa members of the Justice Committee ng House. Kaya lang, siyempre lahat naman halos nakapanood na nung mga sex video na yun Yung description ni Jonel Sanchez doon sa kanyang affidavit was very vivid na doon sa dalawang sex video that he was talking about that. Actually, hindi ko pa napapanood yun Ang napanood ko yung isa, so apparently there are several sex videos. Sir, ano pong kinalaman dun sa illegal drugs trade? Kasi nagsasabi, ba't kinakailangan ipalabas yan? Yung sex video na yan, wala namang yan may personal kay Secretary De Lima. Hindi po totoo yun Because we are proving that because of the closeness relationship between Ronnie Dayan and Secretary De Lima, kaya nagkaroon yan ng parang power or authority na to go inside the jail and ask for election contributions, ask for money, for drug monies. Kaya kung yan po ay walang relasyon, ay you could not expect a driver or a security officer na pumunta sa loob ng bilibid kung wala kang permiso or kung hindi maglalakas ng loob yan na gawin yon. But ang problem lang is that kaya na mayroong nagpo-propose na ipakita yung sex video kasi tinatanggi niya yung kanyang relasyon with Ronnie Dayan. Kung hindi na niya tinanggi yan, then there is no need to show the sex video. Kasi yun lang naman ang ibig sabihin nun Show the sex video so that malaman mo kung ano ang relasyon nila and why itong si Ronnie Dayan ay napakalaki o napakalakas ng loob na manghingi ng pera, drug money, doon sa loob ng bilibid. Okay, thank you. Secretary, before we went on air, I said I'd like us to talk about some of the other things that you're doing kasi dami yung pong ginagawa But before that, we still have about 17 minutes. I'd like to ask maybe one or two questions about yung extrajudicial killings. First of all, how should we define EJ case? Ano ba ang extrajudicial killing? Yung pong dalawa po dyan ng meron kasing EO 35 yung extrajudicial killing, pero yung po'y limited lamang sa extrajudicial sa killings involving media men, yung mga nasa labor, in other words, yung may mga special purposes or specific interests. Hindi po kasama dyan yung mga sinasabi nilang extrajudicial killing na nangyayari, sinasabi nila ngayon, yung mga napapatay dahil sa pag-enforce ng illegal drugs. Hindi po kasama dun sa definition na yun. So, doon naman sa Senate hearing, dyan yung sinasabi nilang extrajudicial killing na kahit hindi involving labor or media men ay extrajudicial killing yan. Hindi ba yung extrajudicial, somehow there's the involvement of the state? That's right. Yung pong parang ginagamit ang forces ng bansa para gamitin sa pagpatay ng mga kinagagalitang groups of persons. Sir, will we expect to see you in the Senate if the Senate Committee on Justice resumes its hearings on the EJ case? Opo, actually, did you ever get an invitation? Actually, nangyari na po yan nung although it was not we were not invited dito sa extrajudicial killing hearing yung involving the witness Matubato.
which we said that talagang coach lamang yun, Mhm. yung witness na yun. Mhm. It's an incredible yung